Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Beth, may pagtatapat sana ako sa'yo. Bakit po, Sir Juan? Ano po yon? Gusto kita, Beth. Hindi lang dahil makinis ang kutis mo. Hindi rin dahil may maganda ka muka at sexy na katawan. Talagang gusto kita. Attracted na yata ako sa lahat-lahat ng magagandang bagay tungkol sa'yo. Thank you po, sir. Thank you. Hindi yan ang sagot na inaasahan ko, Beth. Kailangan kong malaman kung gusto mo din ba ako. Ano? Pero sir, inosente pa po ako sa ganyan, sir. Sa katunayan, never been kissed, never been touched pa po ako ng kahit na sino, sir. Yan ang gusto ko eh. Inexperienced woman. Ayaw mo ba nun? Ako ang magiging first mo? Huwag ka mag-alala. Magaling ako. Magaling akong instructor. Diyos ko, Lord! Sir naman! Virgin pa po ako! Bakit ang halay naman po ng pananalita nyo? Naku, sir, hindi pa po ako magiging ready. Hoy, gaga! Anong pinagsasabi mo? Gusto ka ni sir na maging model kaya ka tinatanong? Lintik na babaita ka! Ang dami mong hanas! Ay, umepalang kontrabida. Talagang nakikialam ako, bruha! Itigil mo ng kalandian mo sa amo natin! Akin siya! Ano? Gusto mo si Sir Juan? Aba, Emilio, mukha kang brusko, no? Nakakatakot nga yung abs mo eh. Tapos kapwa mo lalaki ang gusto mo? Gumising ka nga. Mukhang maningning, kislap ng bituin. Mukhang maningning, mukha'y gawing saging. Sa isang iglap na pahawak ako sa aking muka. Nanlalaki ang aking mga mata. May mahaba akong baba pero kulay dilaw. Makapalang balat at hinog na hinog. Dali-dali akong nagpunta sa banyo at nanalamin. May gusto akong kumpirmahin. Gayon na lang ang pagkahindik ko nang makitang nagbago ang mukha ko at naging saging. Bakla ka! Anong ginawa mo sa akin? Bakit naging saging ang magandang mukha ko? Diyos ko, paano pa ako magugustuhan ni Sir Juan? Yan ang nararapat sa'yo. Malanji ka kasi habang buhay na yan, girl. Sambit ni Emilio kaya naman dala ng pagkataranta ko, walang babala ko siyang sinabunutan. Walang yaka, Emilio! Ibalik mo ako sa dati kong anyo! Kung hindi, lulunurin kita sa sabon! At nagsabunutan kami ni Emilio ng walang hinto hanggang sa tingin ko, pareho na kaming makakalbo. Nagsisisigaw ako kaya nasa ganoong estado ko nang maramdaman ng malalakas na tapik sa aking balikat. Bumalikwas ako ng bangon at hinihingal na dinama ang aking ulo. Wala akong kasabunutan. Sa halip, ang nakasimangot na mukha ni Tita Jaya ang nakita kong nakapamewang na nakaharap sa akin. Salamat, panaginip lang pala. Ang akala ko totoo na. Beth, gumising ka. Abay kaliit-liit mong babae, ang lakas mong tumili. Daig mo pang ginisang bakla ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Tita, salamat po at ginising niyo ako. Akala ko talaga mamamatay na ako eh. Ano bang napanaginipan mo at sigaw ka ng sigaw? Panaginip? Baka bangungot ka mo. Napanaginipan ko na naman po ang bruhang si Emilio, tita. Natatakot na talaga ako sa kanya. Bakit ba kasi para niya akong lalamunin ng buhay sa tuwing napapatingin ako kay Sir Juan? May gusto ba siya sa akin? Hay nako, puro ka talaga kalokohan, bata ka. Ang mabuti pa, bumangon ka na riyan. Marami kang lalabhan ngayon. Pagbutihan mo, kapag natuwa si Sir Juan sa'yo, nagbibigay siya ng tip. Kaya ayusin mo ang trabaho mo, ha? Alam kong masarap ang amo natin at nakakatakam, pero wag na wag kang mahuhulog sa kanya. Ay, opo, tita. Pagbubutihan ko po talaga. Gusto kong makaipon para mabili ko ang pinapangarap kong swimsuit. Tsaka promise, hindi ako lilingon sa ano niya, no? Hay nako, engot ka talaga. Naghihirap na nga tayo, swimsuit pa rin ang nasa isip mo. Tsaka baka naman tatango-tango ka dyan, tapos malalaman ko na nagpabuntis ka lang sa kanya. Ako naman sinubukang magpapansin, kaso lang ayaw niya yata bilhin ng beauty ko, kaya ingat ka. May kalandian din pala sa katawan ng tita ko. Hello, 1980s ka kaya? Luma ka na tita, humanap na po kayo ng katapat niyo. Abay-in ngayon ang naglalandi ang kabataan kontra matatanda. Tsaka hindi pa naman makunat ang balat ko, no? Hay, may asim pa ako, no?
Napangiwi ako nang pagkatapos sabihin ni Tita Jaya ang mga kataga na yon ay kinurot niya ako sa singit. Aray ko po tita, masakit naman. Huwag niyo namang saktan ng virgin kong singit. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Sana lang good mood ang amo ko ngayon para may power siyang patulan ng katabilan mo. O mas maigi, huwag ka nang magsasalita kapag nakita mo siya para hindi na mairita. Nagkibit balikat na lang ako sabay ngiti ng pagkatamis-tamis. Oo nga po pala, ako si Beth, 23 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari lang noong nakaraang taon. Bali lumaki na po akong si Tita Jaya lang ang kasama ko sa buhay. Hindi po kami magkadugo. Ang sabi niya, nakita niya ako sa basurahan. Isa ako sa minalas na anghel na tinapon ng nanay ko noong sanggol pa lamang ako. Si Tita Jaya na noon ay nagtatapon ng basura sa basurahan ay natagpuan naman ako. Inangkin na niya ako na tunay niyang anak, Miss Winnie. At kahit kailan, hindi ako nagsisisi na siya ang kinilala kong magulang. Huwag mong kalilimutan ang mga bilin ko, ha? Kokolektahin mo lang ang labahin ng amo natin at dadalhin mo sa laundry area para maglaba. Huwag na huwag kang daldalera. Hindi nakikipag-usap si Sir Juan. Malandi yon. Lalong huwag mong kakausapin si Emilio. Isa pa, masungit ang tikbalang na yon. Tatandaan ko po, tita. Baka naman patangu-tangu ka lang dyan, ha? Pero pagdating doon, sisirain mo lang ang napag-usapan natin. Naku, hindi po, tita. Mabait po ako, promise. Hay, pagpasensyahan mo na ako, iha, ha? Kailangan ko muna talagang magpasab muna sa iyo, eh. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong trabaho. Pero masama lang kasi talaga ang pakiramdam ko. Kaya kailangan mo muna akong pansamantalang palitan sa pagiging labandera. Huwag niyo na pong isipin yon, tita. Sa pagkup-kup niyo pa lang po sa akin, sobrang laki na ng utang na loob ko. Kaya maliit na bagay lang po ito. Niyakap ako ni tita bago kami nagpatuloy sa paglalakad. Hindi naman kalayuan ang bahay ni Sir Juan mula sa tinutuluyan namin. Tsaka stay out kami kaya kahit araw-araw kaming magpunta sa bahay ng amo namin, nakakauwi kami kagad sa amin. Sa bakuran na lang ako hinatid ni tita bago siya sumakay sa tricycle. Dadaanan pa niya ang kumare niyang may utang sa kanya dahil kailangan niyang bumili ng gamot. Nangako ako sa sarili ko na kapag sumahod na ako kay Sir Juan, mabibilhan ko din si tita ng maintenance niya pati na ng pagkain na hindi pa namin natitikman. Mabagal kong binuksan ang kulay maroon na gate. Malaki ang bahay ni Sir. May infinity pool sa harap ng up and down na bahay. Alagang-alaga ang garden. Presko at maaliwalas. Modern style ang bahay ni Sir. Karamihan sa dingding ay gawa sa salamin. Air-condition din sa loob at walang aso o pusa na gumagala dahil hindi raw mahilig sa hayop ang aming amo. Oh, nariyan ka na pala. Bilisan mo. Magbihis ka na at double job ka ngayon. Ano, Mang Emilio? Bakit? Labandera lang daw ako, sabi ni tita. Labandera? Huwag kang mag-inarte kung gusto mong wag matanggal sa trabaho. Tandaan mo, ako ang mayordoma rito. At saka huwag mo akong tatawaging Mang Emilio, tonta. Inis na sambit ni Emilio at init siya sa akin ng maid's uniform na medyo maliit. Bakit maiksi ito? Hindi yata kasya sa akin ng uniform. Tsaka mababasa ito kapag naglalaba ako. Tama na nga ang kakaangal. Bilisan mo dyan. At day off ko ngayon. Kailangan kong umalis para sa beauty rest ko. At pagbalik ko, magiging pinakamagandang Diyos na ako. Ang taray mo, Day. Babae ka. Diyos ko, huwag ka nang umasa, Emilio, ha? Kahit kailan hindi ka magiging kagaya ko. Flawless, sexy, and beautiful. Ha? Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, marami po talaga ang nagsasabi sa akin na maganda ako, Miss Winnie. Maputi at makinis ang balat ko na tila alaga sa skincare. Ang buhok ko, maitim na hanggang bewang at medyo makulot. Katamtaman lang ang height ko na babagay nga naman kay Sir Juan. Hindi, joke lang po. Alam kong masyadong mataas ang pangarap ko pero sobrang gwapo naman po kasi ni Sir Juan. Actually, kahawig nga po niya si Coco Martin eh. Oh, tulala ka na naman. Bilisan mo na, puntahan mo na ang amo natin at aalis na ako. Okay po, lalakad na, Emilio. Ang arte mo? Amo natin naghihintay na. Hay naku, kung bakit naman kasi kailangan ko pang mag-uniform eh. Ang sikip-sikip na nga, ang iksi pa ng laylayan. Kitang-kita na nga ang makinis kong hita, oh.
Pumasok ka na sa loob. Tinatawag ka na ni Sir Juan. At babalaan kita, Beth. Huwag mong lalandiin si Sir. 2 oras lang akong mawawala kahit off ko ngayon at baka pikutin mo na siya ng tuluyan. Heto na naman po tayo. Wala akong nagawa kundi sundin ang utos ng bakla naming mayordoma. Oo nga pala, mabigat po talaga ang dugo ni Emilio sa akin, Miss Winnie. Tipong gusto niyang lagi akong nauutusan para alilain. Kaya nga kapag naiinis ako sa kanya, tinatawag ko siyang Mang Emilio kasi alam kong binabais siya. Ayun nga lang, hindi ko naman ramdam ang panghihina at pagod kasi nawawala na ang lahat ng yun kapag nakikita ko si Sir Juan. Pumasok ako sa loob at dumiretso sa kusina pagkatapos kong magbihis. Naabutan ko nga si Sir Juan na kumakain. Mukhang napagsilbihan na siya ni Emilio bago pa man nagpa siyang umalis ang mangkukulam. Nang makita ko ng lalaki, kay bilis na nagbago ng reaksyon ko. Mula sa pagsimangot, malapad at matamis na ang pagngiti ko sa kanya. Beth, Hello po sir, good morning po. halika. Sabayan mo akong kumain. Naku sir, nakakahiya naman po, labandera lang naman ako. No need na po akong isabay sa pagkain. Alam ko, pero hindi kasi ako sanay kumain ng walang kausap Si sir talaga para namang may kasama ka sa bahay na to. Hindi po ba at mag-isa ka lang dito sir? Ay, oo nga pala, maliban kay Emilio. Pero sir, dapat po nasanay ka na. Alam niyo naman po na hindi masama ang walang kasama. Beth, sasabayan mo lang akong kumain. Hindi mo na kailangan mahiya pa. Hay naku sir, sige na nga po. Ang dami niyo naman pong request sa akin Tuloy parang hindi ako labandera niyan Siguro naman po dadagdagan niyo ang fee ko, no? Magaling ka naman ba? Ayoko pa naman sa malamya at walang gana. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Parang may laman po kasi ang mga sinasabi niyo Nagiging maingay ka na naman Marunong ka bang magluto? Ay, opo sir. Sa katunayan yan, specialty ko po ang kare-kare. Pansin ko, kumislap ang mga mata ni Sir Juan nang marinig ang sinabi ko tungkol sa ulam. Para siyang natakam, kaso lang may pasobra pa. Titig na titig kasi sa akin si Sir. Alam ko din na maganda ako, pero yung mga tingin niya para kasi akong hinuhubaran. Napayakap ako sa aking sarili. Gusto kong umatras pero hindi ko naman magawa. Binigyan ako ni Sir ng pagkakataon na lumapit pa sa kanya dahil hinila niya ang kamay ko. Sa paglalaba rin, magaling ka ba? Hindi ko pa kasi nakikita ang mga nilaban mo dahil 2 days ka pa lang. Alam mo na, ngayon ko lang ito i-check. Siyempre po, gentle and loving tong mga kamay ko na marunong mag-alaga ng mga damit lalo na ng pang-opisina niyo po. Napapalunok na wika ko. Pansin ko, bumababa na sa hita ko ang mga titig ng amo kong lalaki. Buwisit talaga. Ang sabi ni tita, madali daw mairita si Sir Juan sa mga maiingay na dila. Kung ganun, bakit naman yata panay ang tanong niya sa akin ng kung ano-ano? Sige, ayusin mo ang paglalaba mamaya ha. Pati mga brief ko, laban mo. Diyos ko, pati ba naman brief nyo, sir, palalabhan nyo? Hindi nyo ba kayang labhan ng kapirasong tela na yon? Bakit? May angal ka ba, Beth? Sinisweldohan kita kahit alam ko kung ano ang gagawin mo. Dahil amo ko si sir, wala akong nagawa kundi ang puntahan na kagad ang kwarto niya para kunin ang sinasabing labahin. Oo nga, every other day ang schedule ko sa paglalaba. Hindi naman aksayado sa damit ang amo ko. Namimili lang siya ng damit kapag may mahalagang lakad. Habang kinukusot ko ang damit ni Sir, kinumusta niya ako sa may gilid ng laundry area. Hi, Beth. Anak ng palaka! Sir, bakit naman po kayo bigla na lang sumusulpot dyan? Ginulat niyo po ako Gusto ko lang i-check kung nagtatrabaho ng maayos ang labandera ko. Sir naman, kailan po ba ako naglaro sa pinagtatrabahuhan ko? Alam niyo sir, magaling akong kasambahay. Opo, totoo yan. Marunong po akong maglaba, magluto, maglinis, kahit anong trabaho kaya ko po sir. Teka nga po sir, ano nga pong ginagawa niyo dito? Wala ba kayong trabaho? Ang tabil talaga ng dila mo, no? Hindi ka ba napapagod ng kakasalita? Bakit naman ako mapapagod sir? Kayo naman, nagsasalita lang naman ang bibig ko, hindi naman nagtatrabaho. Ay, ano ba tong mga sinasabi ko? Hindi naman talaga nagtatrabaho ang bibig, ano?
Oo nga pala sir, ako munang papalit kay Emilio habang wala pa po siya ha. Alam ko, nagpaalam na sa akin si Emilio. Huwag kang mag-alala, day off niya ngayon. Paano naman po ako sir? Ang gagamitin kong day off yung mga bakanting oras dapat ni tita. Hindi ka magde-day off. Kailangan mo akong pagsilbihan. Pero sir, Nag-day off na ang tita mo. Actually, sobra pa nga yun eh. Ilang days na ba siyang wala rito? Mga 1 week na nga siguro eh. Kailangan mong pagtrabahuhan yun. may sakit naman po si tita. Naiintindihan niyo naman po siguro yun ano? Iba ka. Iba si Jaya. Magsiset ako ng off para sa'yo. Pero habang bago ka pa, hindi ka muna magde-day off. Uy, tignan mo ko. Basa ka na oh. Lumapit si Sir Juan dala ang pamunas. Wala sa wisyong nanlaki ang mga mata ko nang makita ang sumunod niyang ginawa. Pinunasan niya ang bandang dibdib ko. Tila hindi siya aware sa kanyang ginagawa, pero ako, kahit tela lang naman nahawak niya ang dumampi sa damit ko, tila maliit na paru-paro yun na naglalaro sa ibabaw ng balat ko. Hindi ko mapigilang lumunok habang naiilang na napapaatras sa kanya. Ay, sir, kaya ko na po to. Wala po ba kayong trabaho? Para po kasing nakaabang na kayo dito sa ginagawa ko eh. Wala akong trabaho ngayon, Beth. Saka natutuwa akong kausapin ka eh. Akala ko po ba, suplado kayo, yun ang sabi ni tita. Parang hindi naman eh. Mas malamang ang kalandian nyo, sir. Kay lakas ng naging tawa ni Sir Juan, mas lalo siyang nakaka-attract tingnan. Akala lang ni Jaya yun, nasuplado ko. Pero ang totoo, natutuwa ako sa'yo. Si Jaya naman kasi, seryoso kaya madalas. Hindi ako ngumingiti sa kanya. Hindi ko rin ugaling makipagkaibigan sa mga kasambahay ko. Pero iba ka, Beth. Si sir talaga oh, pinalalapad na naman ang atay ko. Isama mo na pati ang abdo mo. Sir Juan, ano na namang kalandian to? Ang sabi ng mami mo, bawal kang makipag-usap sa mga kasambahay. Tumaas ang kilay ko nang marinig ang sinabi ni Emilio. Nariyan na palang ambisyosang bakla. Hindi man niya sabihin, alam kong gusto niya si Sir Juan. Masyado lang talagang mataas ang pangarap niya sa pagnanais na mapansin ng amo naming lalaki. Hay nako, Mang Emilio, ang dami mong kaartihan. Sir, oh. Nananadya ka, Beth? Emilio, wag mo nga pag-initan si Beth. Sige na, asikasuhin mo ng trabaho mo. Ako nang bahala sa kanya. Inirapan ko si Emilio na noon ay kay sama ng naging tingin sa akin. Alam kong hindi niya nagustuhan ang ginawang pagtataboy sa kanya ng amo namin. Gayunpaman, hindi ko pinansin ang malakutsilyo niyang titig sa akin. Nagdadabog siyang umalis at iniwan nga kami ni Sir doon. Bumalot ang katahimikan sa buong lugar. Ayun nga lang, kahit pilitin kong mag-focus sa paglalaba ko, hindi ko magawa. Halos hindi na kasi maalis ang tingin sa akin ni Sir Juan. Marupok pa naman ako sa totoo lang. Mamaya, hindi ko na matagalan ng mga titig ni Sir Juan, bumigay ako sa kanya. Sir, baka naman po pwedeng hayaan niyo na po akong magtrabaho. Hindi ko na po kasi kayang mag-concentrate eh. Bakit ka naman naiilang sa akin? Siguro, may gusto ka sa akin, no? Uy sir, ikaw ha, ma-issue ka. Sige na sir, pasensya na po kung kailangan kitang itaboy ha. Ang dami ko pang labahin eh oh. Tsaka tong brief nyo, naghihintay ng madampian ng mga kamay ko. Pansin kong namula ang mukha ni Sir Juan nang marinig ang sinabi ko. Pili akong humalakhak, kaya naman walang sabi-sabing umalis siya kagad. Nang mapag-isa ako sa laundry area, samot-saring alalahanin ng sumagi sa aking isipan. Si Emilio na halatang gustong ipagdamot si Sir Juan, ang mga malaladkit na tingin sa akin ng amo ko at ang pagkakasakit ni tita. Isang ideya ang napagdesisyonan kong gawin. Good catch din naman si Sir Juan eh, kahit may kalandian, kaya balak ko siyang akitin. Maaga akong umuwi ng hapong yon. Dala ko ang maintenance na gamot ni Tita Jaya na binili ko mula sa butika. Kahit papano naman, matutuwa siya nito dahil tuluyan na siyang gagaling. Sa katunayan, nakaabang na nga sa pinto ang ginang nang dumating ako. Hi, tita! Oh, iha, mukhang masaya ka yata ngayon ah. Anong meron at kung makangiti kay abot hanggang tenga?
Tita, masaya lang po ako. Tignan mo, may dala po akong gamot para sa inyo. Iha, bakit nag-abala ka pa? Hay naku naman, oo. Sabi ko naman sa'yo na ako nang bahala sa gamot ko, hindi ba? Hayaan niyo na po ako, tita. Maliit na bagay lang naman po ito, hindi ba? Tsaka masaya po ako sa ginagawa ko. Joke lang naman po yung tungkol dun sa swimsuit eh. Alam niyo naman po na hindi pa ako kailanman nagkalakas ng loob na ipakita ang kaluluwa ko. Ikaw talaga, puro kakalokohan. O paano, halika na. Pasok na at nakapagluto na ako ng hapunan. Hay, hindi ko na nga lang natapos kaagad kanina dahil sumama na naman ang pakiramdam ko. Kung bumalik po kaya tayo sa doktor para magpa-check up ulit, tita? Gastos lang yan, iha. Okay na ako sa iniinom ko. Pero may naisip akong paraan para mas gumaan pang nararamdaman ko. Napatingin ako kay tita. Nang sunduin ko siya sa bahay ni Sir Juan noong 1 linggo, namumutla na ang ginang. Malamig ang mga paa at kamay. Halos hindi makasuka kahit palaging sinasabi na masakit daw ang tiyan niya at naduduwal siya. Nang dalhin ko naman siya sa ospital, wala namang findings ang doktor. Kaya sa klinik ko siya dinala. Kahit papano, niresetahan naman siya ng gamot dahil ang sabi na over-fatigue lang daw siya. Kaya nga kailangan kong mag-sub sa kanya sa pagiging labandera eh. Kasi nakakabinat nga naman ang maglaba lalo na ng mabibigat na kurtina at kumot. Anong paraan naman po yan, tita? Lalapit ako sa albularyo. Sa tingin ko kasi, may paliwanag siya tungkol sa sakit na nararamdaman ko eh. Malay ko lang naman, hindi pala normal ang karamdamang tumama sa akin na may magic na palang kasama yon. Aba, bago yan ah. Paano nyo naman nasabi yan, tita? Palagi kasi akong nananaginip, iha. May nakikita akong manika na tinutusok-tusok. Hindi ko naman maaninag kung sino ang may hawak. Basta kailangan ko lang talagang lumapit din sa albularyo. Malay natin, may masabi silang mahalaga tungkol sa nararamdaman ko. Sana nga po, tita. Nalulungkot ako kapag nakikita ko kayong matamlay at may sakit. Sanay ako na maingay kayo at matabil din ang dila na kagaya ko. Tama na nga muna ang tungkol sa akin. Siya nga pala, kamusta ng trabaho mo? Ano, okay ka lang ba? Okay naman po, tita. Si Emilio, hindi ka ba ginugulo? Naku, wag mo nang pansinin ng baklang yon. Alam mo naman napapansin lang talaga siya. Matagal na po ba si Emilio sa bahay na yon? Medyo matagal na rin. Nauna nga siya sa akin ng 3 buwan eh. Kaya siya ang naging mayordoma. Tingin ko po sa baklang yon, may gusto kay Sir Juan. Nagagalit kasi siya kapag lumalapit si Sir sa akin eh. Aba, lumalapit si Sir Juan sa'yo? Naku, ingat ka lang iha ha. Kung hindi kanya pinagsusupladuhan, nanlalandi ng babae ang amo nating yon. Kapag ginanahan pa siya, ginagawa niyang flavor of the day niya. Ibig sabihin, pwede kanyang paglaruan. Hindi ko pa nga nasasabi sa'yo na kung marami nang nabuntis ang lalaking yon. Ay, may gulay! Seryoso po ba kayo, tita? Mukha ba akong nagsisinungaling? Kaya ko nga sinasabi sa'yo para mawarningan ka, hindi ba? Tumango ako at bumuntong hininga sa sinabi niya. Sa bagay tama nga naman si tita eh. Kanina nga lang, kung makatitig sa akin parang inaalam na kung anong sikreto ng balat ko at hindi maialis ang tingin doon hanggang sa maitaboy ko. Tita, hindi naman po siguro gagawin ni Sir sa akin yun ano. Ibig kong sabihin, mababa akong uri ng tao kaysa sa kanya. Mahirap lang tayo habang siya mayaman. At may alam ka na sa mga ganyan? Nagrarason lang po, tita. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Dalagang Pilipina pa rin naman po ako. Hanggang landi lang, walang totohanan. At muli, kinurot na naman ni tita ang singit ko. Kinabukasan, sumama ako sa kanya sa albularyo na sinasabi niya. Mabuti na lang, wala ang amo namin. Umalis at kailangang bumiyahe. Wala din akong labahin at hindi pwedeng magpunta sa bahay ng amo ko dahil wala rin si Emilio. Kaya nagdesisyon akong samahan si tita. Kailangan din kasi naming malaman kung ano ang magiging komento ng albularyo. Sa kabilang bayan nakatira ang lalaki. Medyo malayo sa kalsada. Gawa sa kawayan at pawid ang bahay ng lalaking sa tansya ko, nasa edad 56. Panot na ang buhok at maliit na tao lang siya. Hanggang balikat ko nga lang yata siya eh. Pero may nakataling puting panyo sa ulo niya. May suot na medalyon at sandamakmak na pulseras.
Magandang araw po. Halika na, tumuloy na tayo. Ang weirdo naman po niya. Ganyan talaga yan, iha. Hayaan mo na. Ako na lang muna ang kakausap sa kanya. Kung gusto mo, dito ka na lang muna sa labas. Sige po, tita. Dito na lang po ako. Huwag kang lalayo at makamaligaw ka. Marami pa namang punong kahoy sa paligid. Tsaka hindi mo kabisado ang buong lugar. Huwag kang mag-alala. Bibilisan ko lang makipag-usap. Sige po, tita. Hayaan niyo po. Kapag naburyong ako, susunod po ako sa loob. Medyo mainit pa rin po kasi. Mukhang mahangin po dito sa bakuran. Tumangulang si Tita Jaya at iniwan na ako. Naglakad-lakad naman ako sa bakuran at inabala ang sarili sa pagtingin-tingin ng mga bulaklak. Hindi ko maiwasang mamangha sa iba't ibang klaseng nakikita ko. Saglit pa, hindi ko na napigilang lumabas at magtungo sa kalsada. Napakunot ang noo ko nang mapansin ang isang pamilyar na figurang naglalakad papunta sa isang natatanaw kong kapilya. Sigurado ko, si Emilio ang taong yun. Dala ng matinding kuryosidad, napagdesisyonan kong puntahan ang binabae kong katrabaho para malaman ko kung ano ba ang ginagawa niya sa loob. Nadatnan ko siyang nakaluhod sa harapan ng mga puon at nagdarasal. Mahal na poon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ang gusto ko lang naman gumaan ang buhay ko sa pamamagitan ng pagpikot sa lalaking matagal nang minamahal ng puso ko. Hala, kung ganun may ginayuma ka? Beth! Anong ginagawa mo rito? Ako nga ang dapat nagtatanong sa'yo niyan. Anong inihihingi mo ng tawad ha? Siguro ginayuma mo si Sir Juan ano? Kaya nagdarasal ka kasi nakukonsensya ka sa mga ginawa mo. Gaga? Wala akong ginagawang ganyan. Gayuma ka dyan. Lasunin kaya kita. Ba't guilty ka? Tsaka bakit parang namutla ka nang banggitin ko si Sir Juan? May binabala ka bang masama sa kanya? Masyado talagang pasmado yung bibig mo, no? Kaya nga ayaw ko sa'yo eh. Huli ka na sa eksena. Kaya sana, huwag ka nang e-epal sa love team namin ni Sir Juan. Oo, may gusto ako sa kanya, pero hindi ko siya ginayuma. Ang taas naman ng pangarap mo, bakla. Alam mo, hindi naman kasi kayo bagay ni Sir. Ako ang nararapat sa kanya kahit pahuli na ako sa eksena. Kaya sorry ka na lang. Aagawin ko siya sa'yo. Napansin kong ikinuyom ni Emilio ang kanyang palad. Hindi nagustuhan ang sinabi ko. Totoo naman hindi bagay ang lalaki sa kapwa lalaki. Tatamaan sila ng kidlat kapag pinilit ni Emilio ang gusto niya. Tsaka kawawa naman si Sir Juan. Siguradong magkakasakit siya kapag si Emilio ang pinatulan niya. Tingin ko pa naman sa kontrabidang baklita, marami ng ginahasang lalaki. Kaunting babala para sa'yo, bruhildang babae. Malayo na ang narating ko at marami ng pinagdaanan para pakialaman mo. Marami na rin ako sinaktan para layuan si Sir Juan kaya huwag mong hihintayin na pati ikaw, saktan ko rin. Pinagbabantaan mo ba ako? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ako papayag na mapunta sa ibang babae si Sir Juan. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Aniya, marami na siyang sinaktan. Posible ba na si Tita Jaya, sinali pa niya sa kalokohan niya? Bago ko pa man maisipang umalis, kinumpronta ko na siya kagad. Teka lang Emilio, magtapat ka nga sa akin. May kinalaman ka ba sa pagkakasakit ng tita ko? Magsabi ka ng totoo. Nahihibang ka na ba? Wala akong kinalaman, no? Para-paraan ka din para makapagbintang no? Ang sabihin mo, sakitin na talaga ang tita mo kaya siya nagpasab sa'yo sa trabaho. Pansin ko, labas sa ilong ang ginawang pagsagot ni Emilio sa akin. Naglulumikot na rin ang eyeballs niya at panay ang lunok kahit wala namang kinain. Malamang may ginagawang kababalaghan si Emilio. Pinaningkitan ko siya ng mga mata at saka nilapitan. Malalaman ko rin kung nagsisinungaling ka, tikbalang. Baka akala mo natatakot ako sa'yo Oras na malaman kong may kinalaman ka sa pagkakasakit ng tita ko, pangako, pipilipitin ko ang pagkalalaki mo hanggang sa maging tuyo pa siya sa sinampay na binilad sa araw. Sinadya ko siyang sindakin para sakali man matakot na siya. Kinakabahan din kasi ko sa malalaman kong resulta ng pagkonsulta ni tita sa albularyo. Nang maalala ko nga siya, iniwan ko na si Emilio sa loob ng simbahan. Masama ang tingin niya sa akin pero hindi na ako nag-aksaya pang pakialaman siya. Beth, ikaw talagang bata ka. San ka ba nagpunta?
Sabi ko naman sa'yo, dito ka lang sa malapit, hindi ba? Saan ka ba nagpunta at kanina pa kita hinahanap? Ay, sorry po tita. Naaliw kasi ako sa katitingin sa paligid eh. Hindi ko na malayan na napapalayo na pala ako. O paano? Halika na at umuwi na tayo. Sa biyahe ko na lang sasabihin sa'yo ang mga natuklasan namin ng albularyo. Kinulam raw si tita. Ayon ang sabi sa kanya ng albularyo. Isang taong may matinding inggit sa katawan ang ginusto siyang bigyan ng sakit. Hindi ako makapaniwala. Para kasing nagtutugma ang nangyari kay tita sa narinig kong sinabi ni Emilio na kung hindi ba naman tatanga-tanga, nagsasalita na malakas ang boses sa loob ng kapilya. Seryoso tita? Kinulam ka? Oo nga, kaso hindi malaman kung sino ang may gawa. Ang sabi lang ng albularyo, maging maingat ako sa lahat ng taong nakapaligid sa akin. Hindi niya po ba sinabi kung anong nangyari? Kung sino ang gumawa nito sa inyo? Hindi niya sinabi kung sino ang nanakit sa akin. Basta, mag-iingat na lang daw ako at inumin ang mga halamang gamot na inihanda niya. Tumango ako at muling sumulyap sa kalsada. Hindi naman mahirap isiping may kinalaman nga si Emilio sa pagkakasakit ng tiya ko. Kaya naman isang ideya ang naisip kong gawin para mapatunayan ito. Naging masipag ako ng mga sumunod na araw. Sa pagpasok ko ulit sa bahay ni Sir Juan, hindi lang pang-akit ang napagdiskitahan kong gawin sa kanya. Lihim din akong mag-iimbestiga sa kung ano ba ang tinatagong lihim ni Emilio. Gaga, bakit nakatanga ka na naman dyan? Ano? Talaga bang maninindigan ka na umastang reyna sa bahay na to? Ang labahin mo, naghihintay sa kwarto ni Sir, kunin mo na. Oo naman Emilio, kukunin ko. Ikaw naman atat na atat masyado. Maaga pa kaya ngayon, marami pa akong oras para makapaglaba. At bakit kikislap-kislap yung mga mata mo? Kailangan mong tandaan, labahin lang ang kukunin mo, hindi si Sir Juan. Bakit? Kapag pati ba siya nilabahan ko, magagalit ka? Nanlisik ang mga mata ni Emilio. Tila lalamunin na ako sa labis na galit. Inaasar ko lang naman siya eh. May gusto lang kasi talaga akong matuklasan. At base sa nagiging reaksyon niya, alam kong may kinalaman nga siya sa pagkakasakit ni tita. Ngayon, kailangan ko lang ng pagkakataon na makapasok sa kwarto niya para makita ang mga ebidensya. Kailangan ko lang maging maingat at humanap ng tiyempo. Tahimik akong umakyat sa itaas. Una kong kukunin ang mga labahin ko kaya kumatok ako sa kwarto ni Sir Juan. Mabilis namang binuksan ng lalaki ang pinto. Hello po sir, si Beth po ito. Kukunin ko lang po ang mga labahin niyo. Beth, namiss kita. Bakit hindi kita nakita kahapon? Hinahanap kita eh. Ay, ang OA mo sir ha. Nakalimutan niyo na po ba? Hindi ba't umalis kayo para sa business deal niyo kung saan lupalop ng Pilipinas kayo nagpunta? Tapos kagabi lang kayo bumalik? Basta, hinahanap pa rin kita. Kaso, wala ka eh. Sir, every other day po ang schedule ko sa paglalaba, hindi po ba? MWF, Monday, Wednesday at Friday. Yun lang naman pong binigay niyong araw para sa tita ko eh. Alangan naman pong araw-arawin kong pumasok. Mamaya hindi niyo ako swelduhan, sayang naman. Talaga ba? Sige, dodoblihin ko ang sweldo mo. Pero araw-araw ka nang pumunta rito sa bahay. Kahit hindi pa marumi ang kortina, laban mo na. Ang gusto ko, nakikita kita araw-araw. Ay sir, nakakakilig naman po yung sinabi niyo. Ibig sabihin madali niyo akong namimiss, kaya gusto niyo akong makita araw-araw. Ganun na nga. Bakit? Hindi ba pwede? Nanlaki ang mga mata ko nang umaktong lalapit na sa akin ang amo ko. Tsaka ko lang napagtanto na nakatapis lang pala ng tuwalya ang lalaki at balak nang pumunta sa banyo. Ang bilis na nuyo ng lalamunan ko, kaya naman ganun na lang ang pag-atras ko palayo sa kanya. Ako dapat ang mga akit eh, pero sa ginagawa ni Sir ngayon, parang ako ang babagsak sa mga kamay niya. Napapikit na lang ako nang sa kakaatras ko sa dingding na ako nakasandal. Mas nilapitan pa ako ni Sir at tinitigan ako sa mga mata. Sir, wag po. Bata pa po ako. Hindi ka naman na bata para sa akin. Pwede na. Pwede nang ano? Pwede ka nang... Ay pala kang binabad sa suka! Anong kahalayan ng ginagawa mo kay Sir? Napalingon kami sa biglaang pagsigaw ni Emilio.
Mabilis niyang hinablot ang pinakamalaking kumot sa kwarto at ibinalot sa nakatapis lang na katawan ni Sir. Ako naman, muntikan nang nahipnotismo kanina ay kukurap-kurap na lang ngayon. Emilio, bakit ka naman basta na lang sumusulpot sa kung saan? Ano ba kasing ginawa ni Beth sa inyo at halos hubad na kayo, sir? Wala akong ginagawa sa kanya, okay? Sa katunayan, ako ang attracted sa kanya at hindi ko yun itatanggi. Diyos ko, hindi kayo pwede magkagusto sa kanya, sir. At bakit hindi pwede, Emilio? Binata si Sir, dalaga naman ako. Pareho kaming single at masarap. Ang totoo niyan, wala pa akong karanasan sa pagkakaroon ng kasintahan, Miss Winnie. Ni hindi ko nga po alam kung ano ang pakiramdam ng mahalikan sa labi. Sadyang nasanay lang ako sa environment kung saan prangka si Tita Jaya at may pagkapasmado ang bibig kaya kahit kabastusan na ang nasasambit ay normal pa rin para sa amin. Alam ko naman na hanggang dun lang yun dahil may limitasyon din akong inilalaan para sa sarili ko. Tsaka likas na rin siguro sa akin ang maging matabil at kung ano-anong nakakatawang kabastusan ang nauusal dahil na rin nakasanayan na naming gawing ekspresyon ng ganon. Ang tita ko nga, masahol pa sa basurahan ng bibig kapag inatake ng kaingayan eh. Ha? Masarap? Ikaw? Alam nga namang ikaw ang masarap, Emilio. Tignan mo nga, mahaba ang baba mo, luwa pa ang mga mata mo, yang labi mo parang pinaglihi sa pugita, tapos ang tenga mo. Tumahimik ka ng laitera kang bruha ka! Emilio, akala ko ba mayordoma kita rito? Umaasta ka ng bodyguard ko eh. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Ako nang bahala kay Beth. Sir, alam niyo naman na mahal ko kayo. Huwag niyo namang gawin sa akin to. Emilio, pareho ko kayong mahal na mga kasambahay ko, okay? Pero si Beth, kailangan ko kasi siya araw-araw. Sir Juan, ginawa ko na lahat para mapaligaya ka. Halos magpaalila ako sa bahay mo. Mapagsilbihan ka lang. Bakit parang hindi pa rin sapat? Kasi nga, kailangan ko si Beth. Sa kanya ko lang nahanap ang mabining paghagod ng may pag-iingat. Ang mainit na haplos na nagpapakintab, nagpapabango at nagpapalinis ng... Ano? May nangyari sa inyong dalawa? Ano? Walang nangyayari. Teka lang, Emilio. Ang bilis mo naman makapag-react. Hindi pa nga ako tapos sa sinasabi ko eh. Ang sabi ko, gusto kong araw-araw na siyang pumasok dito sa bahay dahil magaling siya. Mabilis at sulit magtrabaho. Sa lahat ng labanderang nakapaglaban ng mga damit ko, siya lang ang humahagod sa tela ng may pag-iingat, nagpapakintab, nagpapabango at nagpapalinis ng suot kong uniforme sa opisina. Literal na napanganga kaming dalawa sa sinabi ni Sir Juan. Ang dami ko pa namang naiisip na pang-akit sa kanya. Tapos damit niya lang pala na nilabhan ko ang pinakapupuri niya. Tama nga ang sinabi ni tita. Maarte si Sir pagdating sa mga damit niya. Maingat at parang praning na rin kung i-check kahit ang likuran ng kwelyo, makita lang na perpekto ang suot niya. Pero kahit na, aakitin ko pa rin siya. Hindi kami nagpansinan ni Emilio ng buong araw. Nakita ko kasing matamlay siya at pagkatapos ng nangyari kaninang umaga, naramdaman kong kailangan ko muna siyang iwasan. Baka kasi kung saan na naman humantong ang pagtatalo namin. Hindi ko maiwasang manghinayang nang linawin ni Sir na gusto niya ako, gustong maging labandera lang ng mga damit niya. Maayos daw kasi akong magtrabaho at kung sakali man na bumalik na si tita, kukunin niya kami pareho dahil magaling din magluto si tita. Si Emilio naman nakatoka sa labas at loob ng bahay. Perfectionist kasi ang isang yun. Bandang 5:00 ng hapon nang dumating si Sir Juan sa bahay. May dala siyang paper bag. Nagulat ako nang iabot niya sa akin ang mga yon. Beth, dalhin mo to sa bahay niyo ha. Ikumusta mo na rin ako sa tita mo ha. Naku sir, siguradong matutuwa si tita. Pero sir, nag-abala pa po kayo. Ano po bang mga ito? Cookies at vitamins para sa tita mo. Sana magpagaling siya kagad. Ang bait-bait niyo naman po sir. Hayaan niyo po makakarating kay tita ang mensahe niyo. Napakabuti niyo po sir. Akala ko talaga literal na suplado kayo kagaya ng sinabi sa akin ni Tita Jaya. Kung hindi naman suplado babaero daw po kayo. Kay lakas ng naging tawa ni Sir Juan.
Aliw na aliw siya sa sinabi ko, kaya naman nang mapagtanto yun, napaatras ako at tinakpan kagad ang bibig ko. Bakit ba naging ganun ako katanga? Nagawa kong sabihin kay sir ang sekreto namin ng tita ko. So, ganyan pala ang pagkakakilala sa akin ng tita mo. Ay, sorry po sir. Hindi ko po dapat sinabi yon. Sinabi rin ba sa'yo ng tita mo kung bakit ganun ang ugali ko? Naikwento niya ba sa'yo na minsan nang nasaktan ang damdamin ko? Ikaw po, broken-hearted? Paano nangyari yun? Sinong tangang babaeng nanakit sa'yo? Nababaliw na ba siya? Ang pogi niyo nga eh, ang sexy pa, ang bango, mabait, at higit sa lahat mayaman. Alam niyo sir, kayo ang sagot sa panalangin ng bawat dalagang naghihirap na kagaya ko. Talaga? Pogi ako? Mabait? Bakit hindi ako kayang mahalin ng mga babaeng mahal ko? Madalas nila akong iwanan sa ere. Mami ko nga, tingin sa akin, sakit sa ulo, rebelde, barumbado. Wala nang ginawang tama. Kaya nga nila ako ipinatapon dito sa bahay, malayo sa kanila. At pinarurusahan nila ako sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa opisina bilang simpleng empleyado lang. Ayaw nila akong hayaang gawin ang gusto ko. Ipinapatawag lang nila ako kapag kailangan nila ang expertise ko sa negosyo. Palibasa, ako lang ang tinuruan ng lolo ko nun ng mga sikreto para ma-close ang isang business deal. Sina mami, nagagawa naman yun pero abala sila ngayon sa pagsasaya. Tumatanggap na lang sila ng benefits na ako naman ang naghihirap. Hindi man lang nila magawang pakinggan kung ano ba ang gusto ko. Ano po bang gusto niyo sir? Ang maging isang bumbero. Sir naman, ang gwapo niyo, magbubumbero lang kayo? Beth, hindi mo dapat nilalang ang mga bumbero. Matatapang sila, walang inuurungan. Hindi kagaya ko. Matatakotin na nga, wala pang nagawa para iligtas man lang ang babaeng mahal ko. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Hindi ako niloko ng babaeng mahal ko. Namatay siya, Beth. Kasama siyang nasunog sa isang ospital na magkaroon ng aksidente 2 years ago. Isa siyang nurse at matapang na tumutulong nun sa mga pasyente na makalabas sila ng building. Ilang tao ang nailigtas niya pero hindi na siya nakalabas pa. Kasama siyang sumabog ng mga gamot nang magtago siya sa lab. Alam ko yun dahil humingi siya ng tulong sa akin sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono bago pa man siya kasamang nasunog. Hindi ako nakapagsalita sa mga siniwalat ni Sir Juan. Buong akala ko talaga malandi si Sir, babaero at walang alam sa buhay kundi ang magpalaban ng mga brief niya at abangan ako sa pagtatrabaho buong araw. Mabibigat din pala ang dinadala niya at hindi ko mawari kung bakit nasasaktan din ako. Sorry po sir, hindi ko po alam, hindi yan naikwento ni tita sa akin. Okay lang, pagpasensyahan mo na rin si Emilio ha. Aware ako na lagi kanyang sinusungitan. Matagal na siya sa amin kasing tagal ng tita mo. Kaso lang, nung mamatay ang girlfriend ko, si Emilio nagbigay ng balikat para masandalan ko. Siya ang nagpatahan sa akin. Siya ang nagpamulat sa akin na hindi ko dapat nilulunod ang sarili ko sa depression. Sir, isa pang seryosong tanong, may gusto rin po ba kayo kay Emilio? Kay Emilio? Bakit? Akala mo ba bakla ako? Wala naman akong kahit na anong problema kay Emilio. Lalo na't mabait naman siya at inaalagaan ako. Pero sorry, wala akong pagtingin sa kanya. Babae ang gusto ko, Beth. At ikaw yun. Pakiwari ko, umapaw ang kaligayahan sa puso ko at nilunod ako sa matinding kilig, Miss Winnie. Parang hindi posible na nagkakagusto sa akin ang amo ko. Kaya naman ikinurap-kurap ko ang aking mga mata at muli siyang binalingan. Sir, labandera niyo lang po ako. Wala naman akong maipagmamalaki sa inyo. Ha? Uso pa ba yun ngayon? Alam mo, Beth, hindi ako tumitingin sa estado ng pamumuhay. Ang tao kasi, mayaman man o mahirap, magsusumika para mabuhay, magtatrabaho. Kaya ang mayaman o mahirap na agwat na yan, wala sa bokabularyo ko yan. Tignan mo ang parents ko. Aanhin namin ang marangyang pamumuhay kung wala namang kaming kaligayahan. Palagi nga kami nagtatalo, hindi ba? Kahit na sir, wag po kayong magbiro ng ganyan. Marupok pa naman ako. Yan nga ang gusto ko Babaeng honest.
Hindi tinatago ang nararamdaman. Ayoko na kasing manghula sa tunay na nararamdaman mo para sa akin. Isa pa, unang kita ko pa lang sa'yo. Alam ko na kagad na ikaw ang dawan ko. Mas lalo akong nagpigil na magtatalon sa tuwa. Nahihiya ako na baka makita niya ang pamumula ng pisngi ko. Pagkatapos ng pag-uusap naming yun ni Sir Juan, alam kong may nagbago na sa pagtitinginan naming dalawa. Mas lumalim, mas naging malapit kami sa isa't isa. Kabaliktaran naman yon sa naging reaksyon ni Emilio na noon ay namataan ko sa kusina, naghihiwa man ng repolyo pero halos durugi naman ito sa labis na galit. Emilio, anong drama yan? Huwag mong sabihing nagsiselos ka sa amin ni Sir Juan. Hay naku, huwag ka namang mangarap. Palibhasa, wala kang pag-aari na kagaya ng sa aming mga babae. Ilang beses na kitang pinagsabihan. Layuan mo si Sir Juan. Pero hindi ka nakikinig. Talagang sinasagad mo ang galit ko. Excuse me? Hoy Emilio, para sa kaalaman mo, si Sir Juan ang nagtapat sa akin. Oo, ginusto ko siyang akitin pero nauna niya akong nilandi. Kaya huwag kang magalit sa akin kundi dun sa amo mo. Ah, ganoon. Talagang naghahanap ka ng gulo. Pwes, bibigyan kita ng gulo. Biglang sinaboy ni Emilio ang kanyang hinihiwang repolyo sa akin. Kumalat yun sa sahig at sa aking suot na damit. Pinaningkitan ko siya ng mga mata. Nakita ko ang lagayan ng asin sa harapan niya. Kinuha ko yun at tinanggalan ng takip tsaka walang babalang sinaboy sa bakla. Hayan, asin! Para sa makating singit mo na hindi kailanman papatulan ni Sir Juan. Malandi ka! Inagaw mo sa akin ang lalaking mahal ko! Correction, hindi ka niya mahal. Mamahalin na sana niya ako. Kaso lang, epal ka! Epal! Sumadsad ako sa dingding ng marahas niya akong itinulak. Ramdam ko ang panggigigil ng matandang bakla pero syempre, hindi ako nagpatalo. Bago pa man niya ako maitulak muli, malakas ko siyang sinipa sa tiyan. Mabilis siyang napatihaya sa may paanan ng ref. Magulo na ang kusina. Tila hindi rin kami naririnig ni Sir Juan dahil dumadagundong ang pinatutugtog na musika sa loob ng kanyang kwarto. Hindi ikaw ang sisira sa mga pangarap ko, bruha! Ikaw ang bruha! Nakalimutan mo na ba? Mangkukulam ka, hindi ba? Pwe! Wala kang ebidensya! Magkakaroon din ako, Emilio. Tandaan mo yan. Hindi ako papayag na basta ka nalang gumawa ng mga nakakatakot na gawain kung saan ang mismong tita ko ang naaapektuhan. Pag-uwi ko sa bahay, napakunot ang noo ko nang hindi nakaabang sa akin si tita sa may pinto. Naririnig ko siyang umuungol sa kwarto kaya nag-alala ko. Nagmamadali ko siyang pinuntahan doon. Tita, ano pong nangyari sa inyo? Okay lang po ba kayo? Beth, iha, ang sakit ng ulo ko. Ano? Teka lang po, hahanapin ko ang gamot nyo. Siguro po hindi kayo uminom. Uminom ako kanina. Sadyang masakit lang talaga ang ulo ko sa hindi ko malamang dahilan. Tsaka hindi ko kailangan ng tableta. Yung langis ng albularyo ang ibigay mo sa akin. Dapat po yata dalhin ko na kayo sa ospital eh. Iha, pahiran mo lang ang ulo ko. Lagyan mo hanggang batok. Sobrang bigat na talaga ng ulo ko eh. Hayan na po. Okay na po ba? Damihan mo, iha. Kailangan daw yung halos maligo na ako sa langis para mawala ang sakit ng ulo ko. Bakit ba naman kasi walang matinong gamot para sa karamdaman nyo? Yung normal na lagnat nga overnight lang dapat bumaba na eh. Pero yung sa inyo pabalik-balik ang lagnat. Baka po iba na ito. Basta, kamutin mo na lang ako. Hindi naman umeepekto sa akin yung mga nireseta ng doktor eh. Nawawala naman ang sakit sa langis na binigay sa akin ng albularyo. Mas dinamihan ko nga ang paglalagay ng langis sa ulo ni tita. Kahit papaano, kumalma naman siya. Ayun nga lang, tuluyan na siyang nanghina. Mabuti na lang, may cellphone ang albularyo na gumamot kay tita. Tinawagan ko ang lalaki para sabihin sa kanya ang nangyari. Ayon sa albularyo, nang mga sandaling umuungol si tita sa sakit, ay siyang pag-atake na naman ng mangkukulam na nananakit sa kanya. Mas lalo kong nag-alala para sa kapakanan ni tita. Malamang may ginagawa na namang kababalaghan si Emilio. Siya lang naman ang pwede kong pagbintangan kahit na hindi ko aktual na nakita ang ginagawa niya. Alam ko yon dahil nahuli ko nga siyang nangungumpisal sa mga poon sa kapilya. Payo sa akin ng albularyo, magpausok kami ng insenso sa buong paligid. Tapos lagyan ko ng asin ang bintana at pinto ng aming bahay.
Pahiran din ng luya at bawang ang ulo at talampakan ni Tia para hindi na siya gaanong tabla ng pag-atake. Pagkatapos kong kausapin ang albularyo, binalikan ko nga si Tita. Hindi ko maiwasang maawa habang nakatitig sa mukha niya. Kay laki na ng pinagbago ni Tia Jaya. Sino bang kausap mo kanina, Iha? Tinawagan ko po ang albularyo, Tita. Sabi niya kailangan kong magpausok para maitaboy ang masasamang elemento na tinawag ng mangkukulam para manggulo sa atin. Martes daw kasi ngayon, kaya malakas ang loob ng mangkukulam na umatake. Totoo naman yun, Miss Winnie. Palibhasa araw ng mangkukulam ang Martes at Biyernes kasi sa mga panahong yun malakas ang kapangyarihan nila. Hindi ko tuloy mapigil ang haplusin ng mukha ni Tita. Humpak nga ang pisngi niya, maputla at nangangalumata. Halos hindi na makapagsuklay at kay bilis niyang namayat. Ni hindi na rin nakakabangon kagad kaya gayon na lang ang awa ko sa kanya. Hayaan niyo po, Tita. Gagaling din kayo. Magdasal lang po tayo sa Panginoon. Salamat, Iha. Kahit alagain na ako, hindi mo pa rin ako iniiwanan. Hindi mo ako pinababayaan. Bakit ko naman po gagawin yun? Dati nga alagain din ako. Maliit pa ako at wala man lang konting dalang impormasyon kung sino ako at kung sino ang mga magulang ko. Pero inalagaan niyo po ako. Nagpapasalamat po ako doon, Tita. Ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti mo, Iha. Sana nakikita ngayon ng tunay mong mga magulang ang kabaitan mo. Ikaw lang po ang nag-iisa kong magulang, Tita. Hayaan na natin sila. Ikaw lang po ang lubos na pinagpala. Niyakap ko si Tita na kaagad namang napaluha. Kung tutuusin, ako talaga ang pinagpala sa aming dalawa. Binigyan ako ng Panginoon ng isang mabuti at maalagang ina na kahit hindi man ako nanggaling sa kanya, minahal ako at inari na kadugo niya. Kaya gagawin ko ang lahat mapagaling lang siya. Kinabukasan, pumasok ako sa bahay nila Sir Juan. Wala noon si Emilio na ayon naman sa mismo kong amo, nag-day off daw. Siya namang paalis na rin papunta sa trabaho. Gustuin ko man na magtagal muna para makausap ka. Hindi pwede. May importante kasi kong meeting kasama ang mga clients. Alam mo na, para bumilib si na mami at daddy. Okay ka lang ba rito? Okay lang naman po, sir. Maglalaba lang naman po ako, hindi ba? Teka nga, bakit nakashare ka pa rin sa akin? Hindi ba MU na tayo? Dapat, babe na ang tawag mo sa akin. MU? Babe? Oo, MU. Mutual Understanding. Ganun naman, di ba? Sir, dalagang Pilipina po ako. Gusto kong maranasan na ligawan sa bahay namin. Kung gusto niyo po talaga ako, dadalaw kayo doon at manunuyo. Tsaka sa mga panahong ito, hindi ko pa kayo pwedeng bigyan ng assurance kasi may sakit pa si Tita. Lumalala na nga yata ang karamdaman niya eh. Talaga? Lumalala na ang sakit ng tita mo? Nagpa-check up na ba siya ulit? Ibang case ang sakit niya, sir. Mahirap po ipaliwanag. Kung ganun, nire-respeto ko ang desisyon mo at pinahanga mo pa ako. Ibang babae nga dyan kapag may nakitang oportunidad, sinasakmal na kagad. Pero ikaw, kalmado ka pa rin at may respeto sa sarili. Kaya huwag ka mag-alala. Tatapusin ko lang ang problema ko sa family ko at liligawan kita. Deal? Deal po, sir. Pero dapat, sagutin mo kagad ako ha? Si sir talaga oh, babanat pa. Baka lang naman kasi makalusot. O paano? May iwan na kita rito ha? Sige po, sir. Ingat po. Nakangiti pa akong tinanaw siya hanggang sa makasakay siya ng kanyang kotse. Nang makaalis na ang aking amo, pilit ko munang iwinaksi sa isipan ang naging pag-uusap namin. Mas kailangan kong unahin ng tita kong may sakit at magagawa ko lang siyang tulungan kung hahalughugin ko ang kwarto ni Emilio para malaman ang tunay na pinaggagawa niya. Mabuti na lang at mabilis kong nahanap ang kwarto ng bakla. Hindi ito nakalak kaya mabilis akong nakapasok. Bago maghalungkat, tinawagan ko muna si tita. Iha, napatawag ka. Nasa trabaho ka na ba? Opo tita, nandito na po ako. Off po ngayon ni Emilio. Alam kong hindi naman siya nagtatagal sa labas, kaya kailangan kong bilisan ang gagawin kong pag-iimbestiga sa kwarto niya. Kailangan kong makahanap ng kahit na anong clue na palatandaang siya ang kumukulam sa'yo. Ano? Si Emilio? Bakit naman niya gagawin sa akin ang bagay na ito? Tsaka bakit siya ang napagbibintangan mo?
Galit siya sa lahat ng gustong lumapit kay Sir Juan, tita. Lahat ng babaeng nagugustuhan ni Sir o sa tingin ni Emilio ay mga babaeng hadlang para mapalapit siya kay Sir, kinukulam niya. Diyos ko, kung ano-anong pagkumbinsi pa ang sinabi ko sa albularyo. Alamin lang niya kung sino ang taong may malaking galit sa akin. Tapos malalaman kong si Emilio lang pala. Iha, ang mabuti pa umalis ka na dyan. Baka mapahamak ka. Kilala ko si Emilio. Hindi siya matutuwa kapag nalaman niyang pumasok ka sa kwarto niya. Tita, ako pong bahala. Tumawag lang ako para sabihin sa inyo na malapit na rin nating malaman ang totoo. Kabado kong wika. Aangal pa sana si tita kaso lang pinutol ko na ang tawag. Nagsimula na akong maghalungkat hanggang sa may nakita akong manikang nakatago sa isang kahon ng sapatos sa ilalim ng kanyang kama. May nakasilid na larawan ni tita sa tiyan ng manika. May nakakabit na kung ano-anong abubot sa ulo. Yun nga siguro ang nagpapasakit ng ulo niya. Naningkit ang mga mata ko sa nakita. Kaso lang, bago pa man ako makapag-react, narinig ko na ang mga mabibigat na yabag papunta sa kinaroroonan ko. Hala, kailangan kong magtago! Natataranta kong wika. Bitbit ko ang manika nang pumasok ako sa maluwang na closet. Bahagya kong binuksan para makita ko si Emilio na noon ay pakanta-kanta pang pumasok sa kwarto. Ako naman, palihim na inon ang recorder ng aking cellphone. Kailangan kong marinig ang kahit na anong sasabihin niya kahit mag-isa lang siya. Malakas ang kutob ko na makakakuha ko ng detalye. Sa wakas, malapit ko nang mapuruhan si Jaya. Isusunod ko naman ang malandi niyang ampon na si Beth. Pareho lang ang magtitang yan, mga agaw. Akin lang si Sir Juan. Ako lang ang dapat niyang mahalin. Dahil sa tindi ng pagmamahal ko sa kanya. Pati kasintahan niya nagawa kong ang patayin ng magkasunog ang ospital na pinagtatrabahuhan ng babae. Ikinulong ko siya sa kwarto. Nanigas ako sa pinagtataguan ko dahil sa aking nalaman. Baliw nga si Emilio. Pati ang babaeng minahal ni Sir, siya pala ang pumatay. Kung hindi niya pinakialaman ng babae, malamang buhay pa sanang dalaga. Dahil sa mga nalaman ko, hindi na ako nakatiis at lumabas sa pinagtataguan ko. Gulat na gulat si Emilio. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Babae ka! Hinuhuli ka, Emilio! Ngayon alam ko nang may ginawa ka nang masama. Sinasabi ko na nga ba? Talagang wala kang gagawing makabuluhan mula nang hayaan ka nga ni Sir Juan na mamasukan bilang labandera. Huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-anong palusot para makalimutan ko ang ginawa mo. Ikaw ang pumatay sa nobya ni Sir. Buong akala niya na aksidente ang babaeng mahal niya, pero kasalanan mo palang lahat. Dapat lang na ginawa ko yun sa kanya. Masyado na niyang ginigipit ang Juan ko. Kinokontrol. Hinihinga ng regalo. Dapat ako lang ang pinagtutuunan niya ng atensyon. Kaya naman pala pati tita ko kinulam mo. Galit kong wika sa kanya tsaka ko tinaas ang manikang hawak ko. Nanlaki ang kanyang mga mata at sinubukang agawin ng manika pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Nakipagpatintero ko para makakuha ng espasyo na makalusot palabas ng kwarto niya. Akin na yan! Magnanakaw! Sinisira mo ang plano ko! Anong plano? Ang patayin ng tita ko? Nahihibang ka na! Talagang inuubos mo ang pasensya ko? Hindi ako papayag na hindi malaman ang lahat ng sikreto mo! Tumakbo ko ng mabilis at palihim na isinend kay Sir Juan at Tita Jaya ang voice record na nakuha ko mula kay Emilio. Nababaliw na ang bakla at mukhang mananakit na. Swerte naman na nakalabas ako ng bahay at nakapagtago sa treehouse. Kahit nanginginig sa takot, nilakasan ko ang loob na tawagan si Sir Juan. Napamura ko nang mapagtantong out of coverage area siya. Si Tita naman ang kinontak ko. Beth, Iha, may natanggap akong voice message galing sa'yo. Totoo ba yun, ha? Si Emilio ba yun? Napakahayop naman pala niya. Talagang gagawin niya ang lahat, masaktan lang ako. Totoo po yan, tita. Siya ang kumulam sa'yo. At ang ibang revelasyon niya, totoo din po. Siya ang pumatay sa girlfriend ni Sir. Tunay na may hustisya. Bakit? Nagkumprontahan kayo? Nasaan siya? Nahuli niya ako na kinukuha ang manikang ginamit niya sa pagkulam sa'yo, tita. Ang problema lang, hinahabol niya ako ngayon. Nagtatago lang po ako kaya sana tumawag po kayo ng pulis. Ano? Sige, saglit lang. Kailangan kong putulin to.
Diyos ko, mag-iingat ka, iha. Pangako tita, mag-iingat po ako. Kabado kong wika sa kanya. Napaigtad pa ako nang matanaw si Emilio na palabas ng bahay at may bitbit na palakol. Nakangisi ang bakla na sigurado tinakasan na nga ng bait. Habang pinagmamasdan siya, hindi ko maiwasang maawa. Siguro matindi lang ang pagmamahal niya kay Sir Juan kaya niya nagawa ang mga bagay na ito. Pero mali mali na manakit siya ng tao. Nagawa pa niya ang mangulam. Kung tutuusin, naging mabuti naman ang lahat sa kanya. Beth? Nasaan ka? Lumabas ka na. Heto na makikipagbati na ako sa'yo. Utang na loob, Panginoon ko. Ilayo niyo po ako sa kapahamakan. Natatakot na po ako. Daig pa ni Emilio ang isang psycho. Beth? Talagang gusto mo magtagu-taguan Akala mo ba hindi kita mahanap? Kaya kitang sundan gamit lang ang amoy mo. Kaya sige, magtago ka at hahanapin kita. Saktong nag-vibrate ang cellphone ko kaya nagmamadali ko yung sinagot. Hindi ko na nga tinignan ng caller ID Hello? Beth, salamat naman at sumagot ka. Yung voice message na pinadala mo sa akin, totoo ba? Si Emilio ang pumatay sa girlfriend ko? Yun po ang sabi niya, sir. Ang totoo po niyan, ayaw niyang may makaalam ng sikreto niya. Kaya niya ako hinahabol ng itak ngayon. Nakapagtago lang ako sa treehouse. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ako makakapagtago. Hindi ko kasi naisip na lumabas na lang kanina ng gate dala ng pagkataranta ko, sir Hindi niya rin alam na nai-record ko ang mga sinabi niya. Diyos ko, magtago ka lang dyan, okay? Pupuntahan kita. Huwag ka mag-alala. Tatawag din ako ng pulis. Opo, sir. Mag-iingat ka. Mahal kita. Kung sa ibang pagkakataon ko lang narinig ang sinabi ni Sir, malamang nalaglag na ang panty ko sa tuwa. Kaso sa mga sandaling ito, takot ang nararamdaman ko. Nabitiwan ko ang cellphone nang mapansing paakyat na si Emilio sa treehouse at nakangising tumingala sa akin. Huli ka! Dala ng takot, pinagsisipa ko sa mukha si Emilio kaya hindi siya kagad makaakyat sa itaas. Hindi niya rin magawang iangat ang palakol dahil nakahawak siya ng mahigpit sa hagdan para wag lang mahulog. Buti na lang may namataan akong paso ng halaman sa loob ng treehouse. Kapag ibinagsak ko ito sa mukha ni Emilio, magkakaroon pa ako ng oras na lumayo. Pasensya na pero kailangan kong gawin to. Punyeta! Kitang-kita ko kung paano nabasag sa ulo ni Emilio ang paso na ikinabitiw niya ng hagdan. Bumagsak siya sa lupa at saglit na nahilo. Sinamantala ko ang pagkakataon at tumakbo. Beth! Akala mo ba matatakasan mo ako? Hindi ako papayag na makalayo ka sa akin! Sige! Tumakbo ka hanggat kaya mo! Baliw ka! Hindi ako magpapahuli sa'yo! Ikaw ang maghanda! Paparating ng mga pulis para pagbayaran mo ang mga kasalanan mo! Isa kang kriminal! Ako pa ngayon ang kriminal? Kayo nga ang naging dahilan kung bakit ako nananakit, hindi ba? Kaya huwag na huwag kang magpapahuli sa akin. Dahil kapag nahawakan ko kahit dulo ng hibla ng buhok mo, sisiguruhin ko na makakalbo kita. Hindi magtatagumpay ang mga masasamang loob na kagaya mo, Emilio! Ang galing mong magkunwari! Nalinlang mo sina Sir Juan pati na ang tita ko! Tapos ikaw palang may balak na masama sa kanila! Ang tagal naming nagpaloko sa'yo! Ang dami mo pansatsat! Mahuhuli na kita, Napasigaw ako ng tuluyan nang mahablot ni Emilio ang buhok ko. Pakiramdam ko na punit ang anit ko sa sobrang sakit. Para mabawasan ng kirot, nagpatianod ako sa kilos niya. Kung saan niya ako kinaladkad hanggang sa makapasok kami muli sa loob ng bahay. Gusto kong magpumiglas pero pinangunahan ako ng takot. Alam kong hindi niya ako bubuhayin lalo na't hawak niya ang palakol. Mabuti na lang natanaw ko na sa may bintana si Sir Juan. Nagmuestra siya sa akin na huwag maingay kaya naman mabagal akong tumango. Ngayon, sigurado mauuna ka pa sa tita mo na paglamayan dahil papatayin na kita! Emilio! Wag! Sir Juan! Bakit mo ba to ginagawa? Ano bang kasalanan namin sa'yo?
Pati si Beth, dinamay mo. Ang dati kong kasintahan, kinulong mo sa nasusunog na kwarto ng ospital. Kaya siya namatay. Oo, aaminin ko. Nagawa ko nga yun. Palagi na lang siyang nasa isipan mo. Sa kanya nakatuon ang atensyon mo. Nandito naman ako. Kaya nagalit ako nang baliwalain mo ako. Na magkaroon ng sunog sa ospital, naisip kong magandang pagkakataon yon para gawin ang plano ko. Nagpanggap akong pasyente na takot. Kaya iniligtas ako ng gagamong girlfriend. Pero hindi niya alam. Siya ang bala kong ipahamak. Napakabuti ng girlfriend ko sa'yo. Pero pinakitaan mo siya ng kalupitan. Magbabayad ka, Emilio. Ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Napasigaw ako nang sumugod si Sir Juan kay Emilio. Sinuntok niya ang baklang mayordoma. Nagulat nga lang ako dahil hindi gumanti si Emilio sa kanya. Umiiwas lang ang bakla hanggang kaya pa niya. Sinamantala ko naman ang pagkakataon. Naghanap din ako ng maipapalo sa ulo ni Emilio para wag na siyang makapanlaban pa. Mabuti na lang na mataan ko ang kawali sa kusina. Tinansya ko ang bigat nun tsaka walang habas na pinukpok ko yun sa ulo ni Emilio. Naduling ang bakla at bumagsak sa sahig. Hingal na tinigil ni Sir Juan ang pag-atake at ako naman ang pinuntahan. Bigla niya akong sinugod ng yakap. Beth, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba ni Emilio? Namumula ang braso mo. Huwag niyo po akong intindihin, sir. Okay lang po ako. Akala ko talaga mamamatay na ako kanina eh. Mabuti na lang po dumating kayo kaagad. Dumiretso na kagad ako rito kanina na makausap ko si Tita Jaya. Tinawagan niya ako at sinabing tumawag na rin daw siya ng pulis. Sabay kaming napalingon sa may gate nang makarinig kami ng pagbukas. Gayon na lang ang tuwa ko nang makita si Tita Jaya. Kahit iika-ika siya, nagawa pa rin niyang makapunta para lang samahan ako sa mga pagkakataong ganito. Beth, salamat at ligtas ka. Akala ko nahuli na ako. Teka, bakit magkayakap kayo ni Sir Juan? Girlfriend ko na po ang ampun niyo, Tita Jaya. Aba, at nakikitita ka na? Hindi ba't Jaya lang naman ang tawag mo sa akin noon? Seryoso po ako sa ampun niyo. Sana naman po, pagbigyan niyo ang pagmamahala namin. Pero bago yan, magsasampa po muna tayo ng reklamo laban kay Emilio. Naaawa ako sa kanya pero kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Nilingon namin si Emilio na noon ay sinubukan pang makipagtalo sa mga pulis. Kaso nga lang, nakaposas na siya. Sir Juan, mahal talaga kita. Ginawa ko lang naman ang mga nagawa ko dahil gusto kong mapasakin ka. Hindi sapat na dahilan ang pumatay para sa pag-ibig, Emilio. Nanghihinayang ako sa naging samahan natin nun. Hindi lang kasi kita basta kinilalang mayordoma Tinuring pa kitang kaibigan. Patawarin mo na ako, Sir Juan. Pakawalan mo na ako pakiusap. Sorry, hindi ko magagawa ang bagay na yan. Kailangan mong panagutan ang lahat ng kasalanan mo. Hindi namin makakamit ang hustisya kung ganyang hahayaan ka lang namin na maging malaya. Minahal lang naman kita Dapat kahit sa bagay na yon, intindihin mo naman ako. Matagal na kitang iniintindi, Emilio. Masyado ka lang talagang kampante na umabot ka pa sa puntong pati ang mga mahal ko sa buhay, sinasaktan mo na. Umiiyak nang umiiyak si Emilio kahit noong sinasakay na siya sa patrol car. Alam kong hindi na siya makakapanakit pa dahil pati ang pagkulam niya kay tita tuluyan na ring natigil. Lumapit lang kami sa albularyo at pinatanggal ang nakataling kulam sa katawan ni tita. Salamat sa Panginoon at dahan-dahan na siyang gumaling. Ang galing mo talaga, iha. Hindi lang matabilang dila mo, literal na magaling ka rin palang makiramdam. Opo naman, tita. Hindi rin naman ako papayag na basta ka nalang saktan ni Emilio, no? Willing naman akong magpasabunot sa kanya, basta layuan ka lang niya. Hindi naman yata tama na isasakripisyo mo na lang palagi ang sarili mo para sa akin. Aba, kalokohan na yon. Tama ang tita mo, Sinta ko. Ay, nandyan na si sir. Sinta ko, hindi ba't magjowa na tayo? Ha? Paano? Kailan? Ikaw talaga. Nayakap lang kita ng isang beses, nagka-amnesia ka na. Sir Juan, diniskartehan mo ang ampon ko ha? Dapat dagdagan mo ang sweldo ko ha?
Tita, nakakahiya ka. Bakit ako mahihiya? Aba, dapat nga ipagmalaki natin ang syota mo eh. Abay kamukha niya si Coco Martin, oh. Dahil dyan, pati ang bonus nyo, dadagdagan ko tita. Pero syempre, pahalik muna sa pisngi mo, sinta ko. Kinilig ako sa paraan ng pagtawag niya sa akin. Tuloy gusto ko siyang lamukusin ng halik. Maging wild naman kahit minsan. Tsaka hindi naman nakakahiyang pahalikan ng pisngi ko eh. Makinis naman ako. Flawless at tsaka... Ay basta, baka sabihin pa ng iba mayabang ako. Pero may maipagmamayabang naman talaga ako eh. Opisyal na nga kaming naging magkasintahan ni Juan pagsapit ng birthday ko ng January 2024. Malapit na kaming mag-anniversary at going strong pa rin ang relasyon namin hanggang ngayon. Kahit magkasintahan na, regular pa rin akong naglalabas sa bahay niya. Aba, nagpapasweldo pa rin ako ha. Siyempre kailangan ko pa rin naman ng trabaho kahit pinagsasabihan ako ni Juan na wag nang kumilos sa bahay. Sinta ko, nakakaya naman sa'yo. Girlfriend kita. Ayokong alilain ka sa pamamahay ko na hindi magtatagal, magiging bahay mo na rin. Juan, okay lang sa akin na pagsilbihan kita. Eh kasi naman may bayad yon. Tsaka safe na ako dito sa bahay mo. Kaya okay na muna ang ganitong setup natin. Kapag gusto mong mag-level up ng relasyon natin, tsaka ko palang bibitiwan ng pagiging mapang-akit na labandera. Mapang-akit talaga? Oo naman, wag mong sabihin hindi ka man lang naakit sa taglay kong ganda. Mababaliw ba ako ng ganito sa'yo kung hindi ako naakit? Mahal na mahal kita, Beth. Sa maikling panahon na nagkasama tayo, nakilala ka na ng puso ko. Masaya ako ng ganito lang muna tayo. Kaya sige, kung talagang gusto mo pa rin maging labandera, ikaw ang bahala. O tama na yan, naghanda na ako ng merienda. Sige na, kumain na muna tayo. Ayun! Maraming salamat, Tita Jaya. Walang anuman, sir. Tita naman, okay na ako sa Juan. Wag na pong sir. Sige, Juan. Pero wag na wag mo rin akong tatanggalin sa trabaho ko, ha? Masaya ako sa ganito. Pangako, magiging kasambahay ko po kayo hanggat kailan nyo gusto. Sabay na kaming nagmerienda ng mga sandaling yon. Ang balak ni Juan, puntahan si Emilio sa presinto. Ako naman ang nagpasyang sumama sa lalaki. Gusto ko rin namang makita ang baklang mayordoma eh. Pagdating namin sa kulungan, nadatnan namin si Emilio na tila ba kagagaling lang sa pag-iyak. Sumama ang timpla ng mukha niya nang makita kami ni Juan na magkasama. Kumusta ka na, Emilio? Ang tibay mo din, ano? Sinabihan na nga kitang layuan si Sir Juan. Mas nilapit mo pang sarili mo sa kanya ngayon. Ganyan naman talaga ang buhay, hindi ba? Madaya. Hindi lahat ng bagay na kukuha natin nang naaayon sa gusto natin. Minsan kailangan nating tanggapin ang kung ano man ang meron tayo. Emilio, alam kong mas matanda ka sa akin, pero sana pakinggan mo ko ha. Hindi mo dapat sinasayang ang buhay mo. Huwag mong ubusin ang oras mo dito sa loob ng kulungan. Magbago ka na. Humingi ka ng tawad. Alam ko naman na mabuti ang Panginoon at patatawarin ka. Hindi ko alam, Beth. May mga nasaktan na ako. Baka nga wala ng kapatawaran ang ginawa ko eh. Shh! Huwag mong sabihin yan. Lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan at hindi ito ang panahon para sukuan. Ang dami kong nagawang mali sa'yo. Bakit nagawa mo pa rin akong patawarin? Ganyan naman talaga, hindi ba? Alam mo, naiintindihan kita. May mga pagkakataon talaga na nakahanda tayong isugal ang lahat para sa mga mahal natin. Pero gusto kong malaman mo na hindi lahat ng gusto natin para sa ikabubuti ng lahat. Kaya dapat isipin natin ang kapakanan ng iba, yung walang ibang masasaktan. Hindi ko akalain. Sa kabila ng mga nagawa ko, mabubuting bagay pa din ang sasabihin mo sa akin. Ang ibang tao kasi na nakagawa ng mali, kung hindi sinasaktan, halos bugbugin na nila. Hindi kami ganyang klaseng tao, Emilio. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo eh. Sana lang tuluyan ka ng magbago. Hindi pa naman huli ang lahat para doon. Ngiti lang ang sinagot sa akin ni Emilio. Alam kong binabalanse pa lang niya ang mga nangyayari ngayon sa buhay niya. Kaya sa pagkakataong ito, gawin na niya sana ang tama. Tama si Beth, Emilio. Huwag mong isipin na porke nakakulong ka, wala nang pag-asa. Alam kong mabuti kang tao.
Wala naman nilikha ang Panginoon na likas na masama at walang awa eh. At sana, wag mo nang kasusuklaman si Beth. Mahal ko siya, Emilio. Patawarin niyo po sana ako sa mga nagawa ko, sir. Hindi ko lang akalain na hahantong ako sa ganito. Hindi ko na nga kilala ang sarili ko eh. Ang nasa isip ko lang naman kasi noon, matugunan ang pagmamahal ko sa inyo. Sorry kung naghangad ako ng higit pa sa turing mo sa akin, Sir Juan. Okay lang. Naiintindihan ka namin. Gumaan ang pakiramdam ko sa naging pag-uusap namin. Alam ko naman na magsisimula na si Emilio na pagsisihan ng kanyang mga kasalanan. Alam ko rin na mabuti ang Panginoon at bibigyan siya ng chance na ipakita sa lahat na siya ay willing nang magbago. Naging maayos ang relasyon namin ni Juan magpahanggang ngayon. Masaya kami kapag magkasama at natutuwa ako dahil kahit papaano gumagawa siya ng paraan para magkaayos sila ng kanyang pamilya. Sa katunayan, welcome nga ako sa pamilya nila at madalas kaming biruin na sana magpakasal na para mabigyan namin sila ng apo. Puro tawa na lang ang nagiging sagot namin ng aking kasintahan. Ako man nakapulot din ng aral sa karanasan kong ito. Hindi ko kailangan mangakit o lumandi para makabingwit ng mayaman. Sadya kasing dumarating ito sa buhay natin nang hindi natin inaasahan. Maraming salamat, Juan. Masaya ako na minahal mo ko ng totoo. Kaya bilang ganti, ipapangako ko sa'yo, ikaw lang ang mamahalin ko hanggang ako'y nabubuhay. Bakit, Sinta ko? Sa kabilang buhay ba ibang mamahalin mo? Aba, hindi pwede yan ha. Magsiselos ako. Grabe ka naman, ang morbid mo ha. Hindi naman kasi yan ang ibig kong sabihin, no? Binibiro lang kita. Masyado kang seryoso eh. Sana all my love life. Ay, si tita bumabanat. Hayaan niyo po, tita. Ihahanap din po namin kayo ni Juan ng jowa. Balita ko, may tito si Juan na matandang lalaki. Eh, may abs ba? Baka naman kagaya ni Emilio yan, ha? Tita, hindi naman po lahat ng matandang lalaki bakla at takot sa babae. Ilan sa kanila, naging abala lang masyado sa buhay kaya hindi gaanong nakapag-focus sa love life. Pero kapag nakita niyo ang tito ko, sigurado, ibibigay niya lahat ng pinaghirapan niya sa inyo. Sige, go ako dyan. Oh, maghapunan na tayo. Nakakatuwa pala ang maging kusinera, no? Hindi ako nauubusan ng rekado kahit anong gusto kong lutuin. Hayaan niyo, tita. Kapag pinakasalan ako ng ampon niyo, pupunuin natin ang stock sa pantry. Siguradong hindi na kayo hihinto sa pagluluto. Sabay kaming nagtawanan dahil sa birong yon ni Juan. Masaya ako at kontento. Kahit pa nga siguro hindi mayaman ang lalaking mahal ko, alam kong magiging maligaya ako dahil siya ang pinagkaloob ng langit para sa akin. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Rose Jean from Hong Kong, kay Mika Balagot from Dubai, kay Moon Brave, kay Richelle Estrovillo, kay Chubby Lumentigar, kay Lea Lumentigar, Joanna Ibanez, Alvin Lumentigar at Mean Infante. Shoutout din po kay Rizal Galope, kay Charmaine Ebon, kay Ma'am Mel Santarita, Ma'am Martina Angdasan, kay Sheena Jane Cablay, kay Girlie Satur at sa Ceiling Department ng Cosmo Malvar, Batangas. Hello din po kay Kimbara, kay Tara Dabi, kay Safa Magsaysay, kay Ma'am Filipina Palsario, kay Risa Paisano, kay Marasigan, Maria Cordova, kay Daleha at kay Kimi from Singapore. Shoutout din po kay Megan Jesmo, kay Rose Masayon, kay MJ Larbas, kay Carlota ng Nils Chicharon, kay Marlene Guerrero at sa Guerrero family from Pasig, kay Ma'am Barbilin at sa mga anak niyang sina Catriona at Vince, at hello din po kay Janet Engrata, kay Abu Aba, kay Mary Ann Valderamos at kina Manilyn Basco Bandillon, kay Jello, Jea at Jacob. Maraming salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa story natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli,
Ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.